Okay, all right. No? Okay, all right mga kaigsuunan, mga kauban, no? Mga kauban diha sa Visayas ug sa Mindanao, ano? Mayong adlaw sa inyong tanan, no? Ni ang inyong si Cardo Critico para hatag og mga bagong impormasyon or mga bagong mga nahitabo, no? So kung sa Tagalog, magandang araw sa lahat, no? Yung nasa Luzon, nasa Katagalugan, ano? Magandang araw sa inyong lahat. Saan man kayo, lalo na yung mga OFW natin, saan man kayo sa panig ng mundo, magandang araw sa inyo. So ang isang bibigyan ko ng panahon o bibigay ng pangungusap kung ano yung topic natin ngayon, sa madaling sabi, ano? Itong paglaylo na no? Paglaylo o yung pagbago yata ng ihip ng hangin itong dalawang mga general at general yung isa at retired general, at yung isa naman is retired Captain Dado, no? Pero ang nakarinig natin itong kay retired General Maranas ba? Macanas, ano? Macanas. So ito ang pag-uusapan natin, ano? Ito yung topic natin ngayon. Gusto ko lang magbigay ng aking kuro-kuro at criticize na rin natin o bigyan na rin natin ng pagpuna, no? So bago ako magsimula, paki-subscribe ng aking channel, ano? Ang inyong lingkod na si Cardo Critico. Pindutin nyo lang yung subscribe button at yung notification bell button also, yung sign ng parang kampana dyan para palagi kayong updated sa mga susunod ko pang video or sa sunod kong vlog. Para sa atong mga higala, sa atong mga kaigsuunan sa Visayas ug Mindanao, pislita lang ng subscribe button. Pislita lang ng subscribe button o kanang kampana na design o sign para magkaroon ng tuloy-tuloy na pag-notify sa inyo pag na ako'y bagong mga post o pagbablog. So, yun. Ang topic natin is yung pagbago, no? Ang pagbago ng salita ni itong si General Macanas, no? Siguro susunod na rin itong si Kapitan Dado. Yun. Analysis na. Nagpapahayag lang daw siya. Hindi daw niya yun tawag nito, inuudyukan o hindi siya nag-uudyok. Sarili lang daw niyang opinion yun at pag-analisa. No? So, ang gusto lang nating patampukin doon sa binabawi niya na ngayon. Bago kasi yung mga sinasabi niyang pag-analisa o analysis, nagbigay siya ng mga impormasyon. Yun ang pangit, yun ang hindi maganda doon, ano? Nagbigay siya ng mga impormasyon na katulad halimbawa nung yung una, yung mismong titulo pa lang at mismong mga pinaglalagay niyang mga mukha doon, ano? Una, mayroon siyang nilabas na mukha nung itong si Browner at itong si yung PNP chief. Tapos nilagay din niya yung mukha ni BBM. At batay dun sa kanyang titulo o pamagat o caption ng kanyang vlog, di umano, itong mga general, may breaking news pa siyang sinasabi, no? Alam nyo talagang itong mga para na rin siyang, wala na siyang pinag-iba, no? Wala na siyang pinag-iba sa mga diehard
no, mga vlogger ni Duterte, no, talagang maka mahilig mag-intriga, no, kaya nga talagang nanalo yan sila nanalo sila na bilog nilang ulo ng ng taong bayan, ano, noong 2016 hanggang nagpatuloy sila. Talaga namang namayagpag yung kanilang fake news, misleading, no? Ito yung totoong kwento, ganito ang ilalabas nila. So, wala na pinag-iba itong si General Macanas. Pero maglagay ka ng pamagat na breaking news, kinakausap na daw yun ang sino ang hindi mag-e-impresyon. Yung parang pag nakita mo yung mismong pa lang, yung picture at yung nakasulat na titulo doon, wala nang ibang iisipin yung makakakita na talaga palang kumikilos na yung mga nakakataas. Kasi biruin mo, mukha nung dalawa, si Browner at saka yung yung nasa chief of PNP o Philippine National Police, saka yung mukha ni BBM. Natural, at ang nakalagay doon kinakausap na pinapababa na. So, dinagdagan pa yan mula doon sa kanya palang hitsura ng kanyang vlog. Yung cover, kumbaga yung pinakapamagat, yung pinakapangunang hitsura, ay dinagdagan niya na ng mga kung ano-ano. Nakisyo itong si Amy Marcos, yung anak ni Amy Marcos, dapat daw magsalita na itong si Amy Marcos laban doon sa ginagawa ng tiyuhin nila, na dapat daw ito yung yung mga general na dumadami na daw at kinakausap na nga daw itong si BBM na bumaba, no? So, yung ganyang mga impormasyon na ibinigay nila, hindi yan hindi yan opinion, no? Hindi din yan pag-analisa. Yan ay pagbibigay ng impormasyon. Impormasyon na kung saan ikaw mismo sa sarili mo na binablog mo, ginawa mong content, ay talagang hindi ka man lang nagsabi ng di umano o hindi ka man lang nagsabing ayon sa yung narinig, o kaya sinabi mo sanang kumbaga hindi mo sinasabi yung mga pangyayari at kinikwento sa tao sa pamamagitan ng pagbablog na ito na yung totoo o ito na yung nangyayari. So, ibig sabihin, pinapatunayan mo na totoo lahat ng sinasabi mo. Kasi hindi mo talaga hindi ka nagbigay ng parang pasubali, no? Sa Bisaya, lisod i-explain, murag mahirap i-explain, pero sa Tagalog, yun sa Filipino, sa Katagalugan, gano'n na nga yun. Yung hindi pasubali yun talagang ang kinikwento nyo ay mga nangyayari na at hindi kayo nagsasabi na posible itong maganap kung ganito ang gagawin ni ganito, posibleng magkatotoo itong aking pananaw kasi mayroon akong naririnig na ganito. Lahat ng sinabi nyo ay talagang tila tapos na, no? At may pananakot na kayo. So, kasi kung opinion nyo lang o yung pag-aanalisa nyo lang, hindi nyo dudugtungan ng pananakot, no? Kasi parang lalo na itong si Captain Dado, sinasabi niya na talagang may mga manifesto pa na nagpipirmahan na daw, marami na daw. Hindi yan analisa. No? Talagang gumagawa kayo ng hakbang na imamanipula na yung utak ng tao. Gumagawa na kayo ng paraan na takutin
at masunod ang mga gusto nyo. Kasi tulad nga ng sinasabi natin, ang opinion o ang pag-analisa ay magbibigay ka ng maaring dalawang panig. Yung panig ng mga sinasabi nyong general at yung panig naman ng inaakusahan na kunyari si BBM. Tapos magpaano kayo sa gitna ng inyong opinion, no? Pero hindi 'yun ang hindi 'yun ang pinagagawa mo. Ang pinagagawa mo, ang ginawa mo ay talagang sure 100% nagsasabi ka na kumikilos na, kinakausap na, maging si Amy ginamit mo, yung anak ni Amy ginamit mo. So hindi yan opinion. Nagsasabi ka ng isang pangyayari o isang impormasyon laban doon sa kinukontra nyo o inaayawan ninyo. Kaya tingin nyo mga kababayan, pag-aanalisa ba yung kanyang sinasabi, makita nyo yan sa kanyang mga vlog, no? Kasi pala itong si General Macanas ay naging vlogger na pala ito. At sa totoo lang, tagal na siguro, no? At ito namang si Captain Dado is maaaring papasok na rin sa pagiging vlogger. Pero ang masama kasi sa dalawang ito, nagamit ito ng mga vlogger ni Duterte. Nagamit sila ng mga diehard vlogger ni Duterte. Alam niyo kung bakit? Bawat salita nila, lalo na ngayon na ang naging topic nila ay paglaban sa kasalukuyang nasa gobyerno na si BBM, ay yung kanilang mga vlog o yung kanilang mga content, yung kanilang mga live o YouTube recording ay sinishare ng mga vlogger ni Duterte. So ginamit itong dalawa. Maaring ganun na nga ang mga opinion nila, pero hindi ito dapat kakalat kung hindi ito lalong i-sineshare o kinakalat ng mga vlogger ni Duterte. Sabi natin, pag sinabi kong Duterte, sila na yan, sila Sara or si yung ama, no? Yung grupo nila, no? So hindi naman vlogger lang ni Duterte yung tatay yan. Pag sinabi nating vlogger ng mga Duterte, lahat na yan, pati kay Sara, pinagtatanggol nila yan. Pati na nga yung SMN ay pinagtatanggol na rin nila yan. Mga vlogger ni Duterte. So, yun. Kung hindi naman siguro kayo bago dyan sa kay Maranas na yun, Macanas, retired General Macanas, kayo na rin mga pagsabi na tama yung pinupunto ko. Ngayon, kumbaga, nagsasabi na siya ngayon ng analisa lang niya o sa opinion niya lang daw yun. No? Sabihin mo yan sa husgado. Retired General Macanas at Captain Dado, nagsabi na yung PNP na talagang kakasuhan kayo, no? May tawag diyan nag-ano na kayo ng nanghihikayat kayo ng isang parang disobedient o paano ba yun? Kasi ang mga pahayag nyo ay umalis na si Bongbong o bumitaw na si BBM at hindi nyo na kinikilala, may manifesto na kayong pinipirmahan at sinasabi nyo na si Sara Duterte na yung nararapat, yan yung mga pinagsasabi nyo. Kaya isang uri ng isang uri yan ng parang aalsa na o paglaban na sa kasalukuyang pamunuan. Kayo nagdi-destabilize kayo, no? Gumagawa kayo ng mga pagpapahina o panggugulo, no? Sa kasalukuyang
gobyerno. Hindi ako makamarkos, ha, pagkatandaan natin yan. Pero sa kasalukuyang nangyayari, ayaw din nating makapanluko itong grupo ni Duterte. Kasi ayaw din natin magtuloy-tuloy pa ang kasamaan at ang mga kalukuhang pinagagawa nito. So, itong dalawa, plus yung mga vlogger ni Duterte, ang tanong lang kasi natin ano ba talaga bakit kayo nanggagalaiti? Laban ba ng taong bayan yan? Yun ang unang tanong No, yung inyong mga pinagsasabi na nahikayat nyo na. Ang unang tanong dyan para kanino ba yan? Para kanino ba yan yung nyo, panggagalaiti nyo kay BBM? No? Hindi yan yung para sa tao. Sa totoo lang, hindi yan para sa tao. Ang pagkilos nyo yan, hanggang pati itong mga vlogger, sa totoo lang, ay para lang yan sa panig ng mga Duterte. At yan ba yung tamang pagkilos para mawakasan ang isang problema? Kasi ang problema, kahirapan. Kunyari, kahirapan, yung sobrang taas ng bilihin, yung pang-aagaw ng China sa ating mga teritoryo, na yun, binabanggit ko nga yan sa isa kong vlog na hindi yung mga BBM o Duterte ang totoo nating problema. Ang problema natin, yung panghihimasok ng China, yung kahirapan, tapos yung mga traidor na pumapanig sa China, yun yung problema natin sa kasalukuyan, no? So itong dalawang dating general at dating kapitan ay hindi ito mag-aalsa para sa taong bayan. Kung hindi, nag-aalsa sila dahil lang kay Duterte, kay Sara, sa SMNI, kay Kibuloy, no? At sa madaling sabi, pwede pa nga nating sabihin ng China. Kaya lumalabas na kung sino yung mga traidor, no? Itong dalawa ito nagamit na. At sa totoo lang, nagamit na sila ng mga Duterte na mga maka-China. So kung i-1 plus 1 natin yan, maka-China na rin itong dalawa. Kasi bakit mo ipagtatanggol yung SMNI na nakikipag-sabuatan sa programang China? Bakit mo ipagtatanggol yung Duterte na kung saan sa loob ng 6 na taon puro programa ng China ang sinusuportahan? Bakit mo ipagtatanggol yung si Sara na gano'n na rin, sumusunod rin sa yapak ng kanyang ama na maka-China? Kaya hindi yan laban ng tao, no? Maaring may pakinabang kayo sa mga Duterte, kaya takot na takot kayong mawala sila. Paano kami? Paano kami na mga simpleng tao? Hindi naman kami apektado yan. Kahit mawala yan si Duterte at Sara nyo, hindi naman kami, kasi matagal na kaming nasa lugmok na kalagayan. Matagal na kaming naghihirap, no? Kaya nga nauto nyo na naman kami dahil nagsabi kayo na may unity kayo, nagkasundo kayo, nagkaisa kayo. Tuloy, nabuto na naman ng tao yung si BBM. Pero ngayon, tingnan nyo, wala pang 2 taon, dahil may kanya-kanya kayong pansariling interes at hindi nyo nakuha yung mga interes nyo habang nakaupo kayo ngayon, lalo na itong si Sara, ay nag-away-away na kayo, no? So, interes ba ng taong bayan yan? Hindi. Interes nyo lang yan, no? Tingnan nyo mga kababayan kung paano tayo binaliwala nitong 2 panig na to, kung tutuusin. Tayo, nag-oobserba pa lang tayo sa mga itong bago, pero nagpapahiwatig na rin na may mga hindi magandang magaganap o mangyayari. Una, yung usapin ng pondo. Pangalawa, yung tila mayroon na naman silang plano na chacha, no? Yung charter change. Ulitin ko, yung charter change, wala tayong problema dyan kung sa economic lang ang pag-usapan, no? Yung laman ng batas na yung mga konstitusyon natin na sa usapin ng mga
kalakalan o kung ano mang pagdating ng pera. Pero yung mga dagdag sa katungkulan, dagdag sa posisyon, dagdag sa term ng bawat mga nasa katungkulan, yung walang eleksyon sa loob ng ganito, no, yun ang hindi natin pinapayagan. Kaya binabantayan natin itong Marcos ngayon, no? Pero hindi rin naman tayo magpapakumbinsi sa mga panig ng Duterte na doon tayo babaling. Kasi wala na nalugmok na nga tayo sa 6 na taon na panggagancho nila, no? Yan yung napala natin sa kanila mula nung, sa totoo lang, napakalaking utang na iniwan ni Duterte. Yun ang pakatandaan ng mga vlogger na nagtatanggol kay Duterte, no? Pinipiki pa rin nila hanggang ngayon at sinasabi pa rin nilang matino yung tatay at gusto nilang ipalit yung anak dahil matino pa rin daw. Nungka, no? Kung sa Bisaya, nungka. Hindi na ninyo mailad, no? Hindi na ninyo mailad ang mga tao. Talagang alam na ng lahat na hinahabol ng ICC yan dahil sa krimen na kanilang ginawa. Hinahabol yan ng kahit ngayon yung sa usapin ng money laundering, no? Lumabas na rin. At sirang-sira tayo sa labas ng bansa, no? Kaya apektado di umano yung OFW, yung mga remittances sa susunod na mga pagkakataon. Baka magkaroon tayo ng problema, no? Yung mga magpapadala dahil pagdududahan na dahil nasa listahan tayo ng kumbaga yung ating mga ahensya na nangangasiwa sa paglabas at pagpasok ng pera ay naging rampant yung parang mga anonymous mga anonymous na paglabas ng pera at pagpasok. Panahon ni Duterte yan. Kaya kawawa kayo, kayong mga OFW, no? Kayong masasapul dyan sa pangyayaring yan, no? Asahan nyo, magkakaroon daw na maaring madelay, palakihan ng bayad, at kung ano pa ang pwedeng mangyari sa pagpapadala ng mga OFW sa kanilang mga pamilya. Ay naayos ni Bongbong ngayon yan, ni BBM. Sana may mangyari, pero kagagawa ni Duterte yan. Idagdag pa natin itong maanumalya na namang jeepney modernization daw, no? Hindi kaya may kumita dyan, hindi kaya kumita yung administrasyong Duterte dyan. Bakit China ang napakaraming, ang alam ko China uli ang bibigay, at hindi ko nga alam kung baka yung mga mayroon na tayong mga warehouse dito, lalo na dyan sa Mindanao, na nakabalandra na yung mga electric car o electric jeep o electric minibus ng China. So ewan, no? Halata naman na talagang korupsyon ang nangyari, no, sa 6 na taon at pananakot, no? Yun ang nangyari sa nagdaang 6 na taon. Kaya wag na wag tayong pauto dito sa mga pinagsasabi na naman ng kanilang mga vlogger at kanilang mga kakampi na ipagpatuloy daw natin yung pagsuporta sa kanila at paggaluklok sa kanyang anak na si Sara, no? Talaga namang kawawang-kawawa na tayo. Okay, mga kababayan, mga kaigsuunan, yan lang ang topic natin, no? Nadagdagan ko lang ng kaunti, pero ang pinaka-topic talaga natin is yung pagkambyo pagkambyo nitong retired General Macanas na mula sa pang-uudyok, mula sa pangnanakot, ngayon hindi na daw siya nananakot, opinion niya lang naman daw yun at pag-aanalisa. Kayo na ang kung maniwala pa kayo sa sinagsasabi ng mga ito. Okay, so maraming salamat at iingat tayong lahat.